Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganon din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Dalawang araw na hindi siya tinatawagan o dinadalaw man lang ni Michael, na ipinagtataka niya dahil bago nagbalik sa San Vicente si Ana ay hindi maaaring hindi siya tawagan nito kung hindi man to nakakapunta sa kanya. Yun ang dahilan kung bakit napadali ang pagpapasya niya. Natutuwa ko sa naging desisyon mo, Nika. Masayang sabi ng matandang babae at niyakap siya. Paano gagawin natin, tita? May pag-aalala sa tinig niya. Mama nang itawag mo sa akin mula ngayon. Utos nito, kitang-kitang kasiyahan sa mukha. At akong bahala, napag-isipan ko na yan. Natahimik si Nika. Hindi niya alam kung tama o mali ang naging desisyon. Sinusunod lamang niya ang gusto ng puso't isipan niya, na pinalakas ng pagsang-ayon sa kanya ng ina ni Michael. Sa isang banda, ay may takot siyang nadarama sa binabalak nila. Sige na, samahan mo na ako. Aya niya kay Michael. Birthday ni Crisanto at iniimbitahan tayo. Baka ma-out of place lang ako ron. Puro mga kaibigan kakilala mo tiyak ang naroroon. Tuloy ito sa paglilinis ng bagong kotse. Bakit hindi mo yayain ng boyfriend mo? Malayong San Pablo, sagot niya. At saka kilala mo naman sina Crisanto at Trixie, di ba? Kilala lang, hindi mga kaibigan. Baka sandali lang tayo, uuwi tayo kaagad. Pagbibigyan ko lang si Crisanto, please. Ano bang problema mo sa boyfriend mo? Hindi siyang yakagin mo. He asked sharply at ibinabang hawak na hose at humarap sa kanya. Kung ako sa'yo, makipag-break ka na roon. Tiyak na makikipag-break sa akin yon sa sandaling mangyaring plano ng mama mo ngayong gabi. Sinabi ko na nga malayong San Pablo para tawagan ko pa si Vince. Padabog niyang sabi. Kung ayaw mo, edi wag. Lumabi siya at sinabayan ng talikod subalit nahagip ni Michael ang braso niya at pahila siyang pinaharap. Nasubsob siya sa hubad nitong dibdib. Hindi ka na mabiro, he said huskily habang nakayuko sa kanya. Gusto ko lang namang tiyaking ako ang gusto mong kasama. Napalunok ang dalaga. Hindi niya maintindihan ang binata. Minsan seryoso, minsan tila galit at minsan ay tila nagbibiro. At kung hindi niya aawatin ng sarili, baka abutin niya ang leeg nito at siya na mismong humalik dito. Talagang sasamahan mo ako? Oo na, tinamahan mo ba naman ako eh? She smiled sweetly. At kung pupunahin lang ni Michael, kakaiba ang ngiti niya. Kayo na ba? Tanong sa kanya ni Rixie habang magkausap sina Crisanto at Michael. Ano ba sa tingin mo? Ganting tanong niya. Tinapunan ng tingin ni Rixie ang kasintahan at si Michael. Kailan lang kasi ay nakita ko silang dalawa ni Ana. Pumormal si Nika. Totoo ba yan o chismis? Totoo. Kaya nga nagtatanong ako sa'yo kung boyfriend mo na nga si Michael. We're friends. May hapdi sa dibdib na tumingin siya sa gawin ni Michael. Totoo kung gayon ang hinala niyang nakikipagkita nga to kay Ana. Natawa si Rixie. Akala ko'y sa mga showbiz people lang ang ganyang sagot. Halika na nga doon sa dalawa. Yaya niya at lumapit sa gawin ni na Michael. Nadagdagan ang determinasyon sa binabalak na gawin. Naupo sa bakanteng upuan. Nang harapin ni na Crisanto at Rixie ibang mga kaibigan, ay naiwan sina Michael at Nika sa mesa. Gusto mo ba ng beer? Tanong niya.
Tumampot ang marshmallow sa pinggan at isinubo. Tama na to. Tiningnan ang bote ng beer na wala ng laman. Baka hindi ako makapag-drive pa uwi. Nakakadalawang bote ka pa lang naman. Aniya. Kukuha rin kasi ako ng juice. Tumayo siya at sandaling iniwan to para kumuha ng beer at juice. Binuksan ni Nika ang ice-cold beer at palihim na sumulyap sa kinaroroonan ng binata. Nang makita niyang kausap uli ito ni Crisanto ay napangiti siya. Kinuha mula sa bulsa ng jeans ang ibinigay sa kanya ng ina ng binata at inihalo sa beer. Pagkuway, kinakabahang bumalik muli sa mesa nila. Balak mo ba akong lasingin? Biro ni Michael. Masuyo ang mga mata sa pagkakatingin sa kanya na agad siyang nakadama ng guilt. Yan na lang, wag mong bilisan ng pag-inom para matagal maubos. Patay mali siyang sabi niya. Hindi gumamit ng baso si Michael at nakakadalawang lagok pa lang ito, subalit tila lasing na. Mrs. Evangelista gave her a pot and jug. Nakahawak na ito sa bewang niya sa pagkamangha niya. At hindi niya magawang ilayo ang sarili. Gusto niya ang ginagawa nito sa kabila ng ang dibdib niya ay tila mabibiyak na sa matinding kaba at hinahagkan-hagkan ng binata ang batok niya. If I could only bottle your smile, my little heart, I'll be a rich man. He murmured. Bolero? Kinakabahang sagot niya. Pati ba naman ako gusto mong talunin? Inilapit niya ang bote ng beer dito at wala sa loob na pinangalahati ng binata ang laman niyon. Hindi mo ko dapat binigyan pa ng beer. Hindi na nito natapos ang sinasabi at napasubsob sa leeg niya. Gumulong ang bote ng beer sa mesa na kung hindi naagapan ni Nika ay babagsak sa baldosa. Hinawakan niyang ulo nito upang hindi sila parehong masubsob dahil mabigat ang binata. Kinawayan niya si Crisanto na agad lumapit. Bigla na lang nalugmok, Chris. Aniya, pigil-pigil pa rin sa ulo ang binata. Nawalan ng malay sa kalasingan. Iiling-iling na wika ni Crisanto. Napakadali naman palang malasing ang kaibigan mo. Ihahatid ko na lang kayo. May dala kaming sasakyan. Sa tingin ko hindi na makakapag-drive si Michael. Kaya ko naman mag-drive. Aniya, patutulong lang ako magpahatid sa iyo hanggang sa kotse. Sige. Tumawag to ng isang kaibigan at inatid sila hanggang sa sasakyan. Kaya mo ba? Si Rixie nang pumesto na siya sa driver's seat. Nilinga ang binata na nakahiga sa inihilig na upuan. I'll be fine. She smiled at the couple. Bye guys! Pagdating niya sa bahay ay naghihintay na sa kanila ang mama ni Michael. Tinulungan siyang ihatid ito hanggang sa silid nito. Iwan na kita. Ani ni Mrs. Evangelista sa kanya nang maihiga nila si Michael. Tita, ninenervyos ako. Natatakot ako. Huwag na natin kayang ituloy. She said nervously, wanting to back out at the last minute. Wala nang ibang pagkakataon pa, Nika. Huwag ka nang panghinaan ng loob. Nasa mukha ni Mrs. Evangelista ang determinasyon at sumuyap sa tulog na anak. Ako nang bahala bukas. Hihintayin ako ni na mami at daddy. Paano po kung hanapin nila ako dahil hindi ako umuwi? She reasoned out weakly. Ako nang bahala roon. Bago mag-umagay tatawagan ko sila at sasabihin kong dito ka inuwi ni Michael. Puno ng katiyakan ang tinig nito. Niyoko ng dalaga si Michael. Anong gagawin ko? Alisan mo na siya ng damit. Utos ng matanda. Napailing siya at napahawak sa braso nito. Tita, hindi ko kaya. Paano kung... Napahinga na malalim si Senny. Lumapit ito sa anak at sinimulan itong hubaran. Napalunok si Nika. Hindi niya alam kung tatakbo siya palabas.
Itinira ni Mrs. Evangelista ang brief nito. Tulog na tulog pa rin si Michael. Iiwan na kita. Ikaw nang bahala dyan sa brief. Ngumiti si Senny at tinapik siya sa balikat. Tita Sen! Habol niya, subalit lumabas na ito at kinabig ang pinto pasara. Tila siya hihimatayin sa sandaling iyon. Paikot-ikot siya sa loob ng silid habang nakatingin sa natutulog na lalaki. Nang gumalaw ito, ay napapiglag siya. May ilang sandaling nagpigil ng paghinga. Then she started at the sleeping male form. And with renewed determination, lumapit sa kama. Now or never. With trembling fingers, she started taking off his brief. Then she realized, hindi naman pala mahirap. May kung ilang sandaling tinitigan niya ang binata, with awe and appreciation in her eyes, sa kabila na matinding kaba. There, inihagis niya ang brief sa sahig, muling hinagod ng tingin ang lalaki. Sana'y ikaw na lang ang ginawang modelo sa oblation ng UP. Marami sigurong estudyante nang sa tuwin ay magkaka-stiff neck sa kakatingala. She joked to ease the tension. Kahit bukas ang air conditioner sa silid ng lalaki, ay nararamdaman niya ang pawis sa noo at katawan niya. Nagsimula na siyang mag-alis ng suot na damit. Walang itinira kahit na ano, ayon sa instruction ni Mrs. Evangelista. Kumuha siya ng kumot at itinakip sa katawan ni Michael. Pagkatapos, dahang-dahang tumabi at sumalo sa kumot nito. Napaungol siya na magdikit ang mga balat nila at tila siya inaapoyan. Umusog siya at nag-iwan ng spasyo sa gitna nila ni Michael upang hindi magdikit ang mga katawan nila. Matagal siyang nakatitig sa kisame sa pag-iisip ng kung ano-ano. Kung kailan siya tuluyang makatulog ay hindi niya alam. He threw his arms and felt a warm body next to him. Even in dreams, you have such enticing sense, sweetheart. He stiffened. Dinama muli ng kamay ang katawang hawak. He could not possibly dreaming, could he? Slowly he opened his eyes. Nika? Sindak nitong bulalas na makilala ang katabi. Subalit ni hindi nagising ang dalaga na napuyat sa kakaisip sa nagdaang gabi. Biglang napabalikwas ng bangon si Michael. Kaagad itong napahawak sa noo ng sandaling umikot ang paningin. On cue, biglang bumukas ang pinto ng silid ng binata at sumungaw si Mrs. Evangelista na nanlalaki ang mga mata. Sinamahan pa yun ng malakas na pagsinghap. Madre mia, Michael! Ano nangyayari rito? Bakit narito si Nika sa silid mo't hubad? Ma, hindi ko alam. Nalilitong nilinga ng binata si Nika sa tabi nito. Hindi maisip kung bakit naroon ang dalaga. And worst, ay pareho silang walang damit na suot. Dagling hinahagilap sa isip ang nangyari. Sa malalaking hakbang ay lumapit si Senny patungo sa kama at banayad na tinapik sa braso si Nika. Iha, gumising ka. Nika! Nika moaned at isusubsob pa sanang muka sa unan, subalit mas mapilit ang yugyog sa braso niya. Unti-unti nagmulat ng mga mata ang dalaga. Tita? Usal nito at nang malingunan sa tabi si Michael ay napabalikwas ng bangon. Damn! Mura ni Michael sabay talikod na makitang humalagpos ng tuluyan ang kumot sa katawan ng dalaga. Si Mrs. Evangelista ay inabot na muli ang kumot kay Nika. Prantikong itinakip ng dalaga sa sarili ang kumot habang unti-unting bumabalik sa isip ang plano nila. Tita? Michael? Agad siyang nagyuko ng ulo. Hindi niya magawang tumingin kay Michael. Magbihis kayong dalawa at sumunod sa akin sa ibaba. Gusto ko kayong makausap. Ani Zenny, in her most stern voice. Pagkaway iniwan sila. Hindi malaman ni Nika kung paano kikilos at ano ang dapat sabihin ng silang dalawa na lang ni Michael. In the light of day, things were even worse. Pinakatitigan ni Michael ang dalagang hindi malaman ang gagawin.
kung babangon o hihigpitan ang pagkakatapi ng kumot. Hindi ako makapaniwalang nalasing ako sa 3 beer, Nika. Ani Michael sa seryosong tinig. Iniwas si Nika ang mga mata. You hardly ate last night, kaya agad na tumalab. Marahas siyang nilingon ni Michael. Don't say another word. Banta nito at patabog na tumayo, walang pakaalam kung hubad. Nagbihis sa mismong harap niya. Nang makapagbihis, ay tinapunan siya ng matalim na tingin bago pabagsak na isinara ang pinto pagkalabas. She wanted to cry, pero ayaw bumagsak ng mga luha niya dahil hindi naman kaiyak-iyak ang pangyayari. Sa halip ay malaking problemang kakaharapin niya sa harap ni Michael at ng mga magulang niya. Ngayon niya gustong pagsisihan ang ginawang desisyon. Minsan man, ay wala siyang natatandaang nagalit ng ganoon si Michael sa kanya. Mama, wala akong alam sa nangyari sa amin. Pangangatwiran ni Michael na magkaharap sila ng ina. Michael, malinaw ang ibig sabihin ng nakita ko. Ani Zenny sa anak. Hindi natin maaaring ipagpawalang bahalang na magitan sa inyo ni Nika. Ano na lang ang sasabihin ni na Karen at Benedict? Nagtiwalang silang dito matulog ang anak nila. Pero ano tong ginawa mo? Ma, wala akong ginawa at wala akong pakaalam kung ano man ang sabihin nila. Huwag niyong ipilit sa akin yan. Halos sumigaw na ito sa galit. Michael! Sa aranal na kumibo sa kauna-unahang pagkakataon. At anong balak mo? Pabayaan si Nika? Bigyan ng kahihiyan? Ganun ba? Inihilamos ni Michael ang palad sa mukha. Humarap si Zenny sa anak. Anak, kailangan panagutan mo kung ano man ang nangyari sa inyo ni Nika. Ma, wala akong dapat panagutan dahil walang nangyari sa amin. Natitiyak ko, nararamdaman ko. Hindi maaari. Kailangan pakasalan mo si Nika. Final na sabi ni Zenny. Nalasing ka at ang isang taong walang sa sariling katinoan ay maaari makagawa ng bagay na tulad ng nangyari sa inyo. At ipagpalagay ng walang nangyari. Si Arnel. Ano na lang ang sasabihin ng Tito Benedict at Tita Karen mo? Gusto mo ba magkagalit ang pamilya natin dahil lang sa nangyaring to? Mag-isip-isip ka, Michael. Pareho kayong walang saplot na mapasukan kayo ng ina mo sa silid mo. At hindi ako kasing palikero mo nung kabataan ko. Subalit natitiyak kung hindi kami magtititigan lang na babae sa buong magdamag, lasing man o hindi. Zenny snorted at her husband. Michael was about to say something nang malingunan si Nika sa may puno ng hagdan. Kung nakamamatay ang titig na ibinibigay nito sa kababata, natumba na si Nika. Pagkaway tumalikod at lumabas. Nanlulumong napaupo sa ibabang baitang ng dalaga, hindi nila inaasahan ng mama nito ang ganoong reaksyon ni Michael. Pabayaan muna natin si Michael, Nika. Wika nito sa kanya nang lapitan siya. Sa ayaw at sa gusto niya, kailangan pakasalan ka niya kung hindi mawawalan siya ng ina. Determinadong sabi nito. Tita, hindi bali na ho kung hindi ako gustong pakasalan ni Michael. Wala namang pakakasalan ka niya. Awat ni Zenny sa sasabihin ng dalaga. Hindi nito gustong malaman ng asawang pilinano nilang dalawa. Nangyari na at nagawa na nilang pinakamahirap. Ang pagsang-ayon na lang ni Michael ang kulang. Banayad nitong tinapik sa balikat ng dalaga. Magpahinga ka na muna, iha. Nilingon ng asawa. Ihatid mo na muna sa kanila si Nika, Arnel. Mabilis na umiling ang dalaga at tumayo. Gusto ko pong maglakad-lakad sa dalampasigan pa uwi, tita. Na mag-akmang tututol ang mag-asawa, mabilis niyang idinagdag. Hindi ko na munang gusto mag-alala sina mommy at daddy. Iha? Giit ni Arnel. Please, I'll be fine. Nais ko mapag-isa sandali at mag-isip. With as much dignity as she could muster, tumayo ang dalaga at lumabas.